Umalis siya sa Toronto. Pagod, disappointed, at galing sa 7 sunod-sunod na panalo bago biglang naputol ang kanyang winning streak. At karamihan sa mga manlalaro, pagkatapos ng isang matinding pagkatalo, sasakay ng eroplano, magche-check-in sa hotel at susubukang lumayo muna sa spotlight. Pero si Alex Eala, ibang klase, nagpagupit, nagpamanicure, nagpahinga. At pagkatapos ng 2 araw, bigla siyang nagpakita sa Cincinnati na parang handa na ulit humarap sa mundo. At nang dumating siya sa Linder Family Tennis Center, ramdam agad ang excitement. Bago pa man siya makahampas ng kahit isang bola, may mga fans nang naghihintay. May mga Philippine flags, may mga sumisigaw ng kanyang pangalan. At may isang tanong na bumabalot sa tournament. Gaano na ba kalaki ang Alex Eala effect? Balikan natin ang buong kwento. Dahil para maintindihan kung bakit napakalaki ng excitement sa Cincinnati, kailangan muna nating balikan ang pinagdaanan ni Alex nitong mga nakaraang linggo. 8 laban, 12 araw, Washington, Toronto, sunod-sunod na competition, at sa gitna ng napakabilis na schedule, dumating ang isang matinding pagsubok. Sa round of 16 ng Canadian Open, nakaharap ni Alex ang Swiss star na si Belinda Bencic. At sa pagkakataong iyon, hindi na niya nakuha ang dating momentum. Ang final score? 6-4, 6-0. At doon natapos ang kanyang 7-match winning streak. Para sa isang player na galing sa napakahabang winning streak, masakit talaga ang ganoong pagkatalo. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Sa halip, may ibang bagay na ginawa si Alex. Matapos ang laban, hindi niya itinago ang kanyang nararamdaman. Sa post-match press conference, makikita ang pagod sa kanyang mukha. Pero sa kabila nito, nanatili siyang composed. Sinabi niya, "Right now, there's just a little bit of tiredness and disappointment. But I'm healthy and I'm counting my blessings." Pagod, disappointed, pero healthy. At higit sa lahat, grateful pa rin. At pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na nagpapakita kung gaano siya ka-focused sa susunod na challenge. "I'm taking every lesson from these 2 weeks and implementing them better in Cincinnati and New York." Ibig sabihin, hindi niya tinitingnan ang Toronto bilang katapusan. Tinitingnan niya ito bilang lesson. Pero ano nga ba ang ginawa niya pagkatapos ng Toronto? Sa halip na agad bumalik sa training court, pinili muna niyang magpahinga. At para sa isang athlete na nasa gitna ng breakthrough season, maaring simple lang itong pakinggan. Pero napakahalaga nito. 2 buong araw. Walang intense training. Walang sunod-sunod na practice session. Walang pressure na kailangan niyang patunayan agad ang sarili niya. Nagpahinga muna siya. At minsan, iyon mismo ang kailangan ng isang athlete. At may nakakatawang bahagi pa rito. Sa isang post-match press conference, napag-usapan mismo ni Alex kung ano ang kailangan niyang gawin pagkatapos ng tournament. Tumawa siya at sinabi, "I need a haircut. I haven't gotten a haircut in a while. My nails are grown out." Simple lang. Haircut, nails, at pahinga. Pero sa likod ng simpleng bagay na yon, makikita mo ang isang athlete na sinusubukang bumalik sa normal na buhay kahit saglit lamang. Sa loob ng ilang sandali, wala munang ranking. Wala munang pressure. Wala munang expectations. Alex lang. Isang 21 anyos na babae na gustong magpahinga bago muling humarap sa pinakamahuhusay na tennis players sa mundo. At paano niya ginugol ang 2 araw na yon? Sa halip na puro tennis, naglaan siya ng oras para sa sarili. Nag-explore sa Toronto, nakipagkita sa mga kaibigan, nagpahinga, at hinayaan munang huminga ang kanyang isip. At may mahalagang lesson dito. Dahil ang pinakamahuhusay na athletes ay hindi lamang marunong magsanay. Marunong din silang magpahinga. Alam nila kung kailan kailangang itulak ang katawan. At alam din nila kung kailan kailangang umatras muna. Dahil minsan, ang isang oras ng pahinga ay mas mahalaga kaysa sa isa pang oras ng training. At pagkatapos ng 2 araw, oras na para bumalik sa trabaho. Gupit na ang buhok, naayos na ang mga kuko. Nakakuha na siya ng sapat na pahinga at higit sa lahat, nakapag-reset na ang kanyang isip.
Sumakay na siya ng eroplano papuntang Cincinnati. At habang papalapit siya sa susunod na tournament, may isang malaking pagbabago na naghihintay sa kanya. Ang kanyang seeding. Nang ilabas ang Cincinnati draw, lumabas ang pangalan ni Alex sa isang posisyon na maaaring mahirap isipin kung babalikan mo ang ranking niya ilang buwan lamang ang nakalipas. Numero 7 seed. Isang WTA 1000 tournament. At ito ang pinakamataas niyang seeding sa isang event na ganito kalaki. Mas impressive pa kapag tiningnan mo kung gaano kabilis ang kanyang pag-angat. Kasalukuyan siyang nasa numero 20 sa mundo. At 18 buwan lamang ang nakalipas, nasa paligid lamang siya ng numero 143. Isipin mo yon. Mula sa labas ng top 100 hanggang sa pagiging top 20 player. Mula sa paghahabol sa ranking points hanggang sa pagiging seeded player sa isang WTA 1000 event. Napakalaking pagbabago. Pero paano nga ba siya napunta sa numero 17 seed? May ilang mas mataas na ranked players na umatras sa tournament, kabilang sina Carolina Muchova, Victoria Azarenka at Jasmine Paolini. Dahil dito, umakyat si Alex sa seeding list. Pero kahit may withdrawals na nangyari, hindi nito binubura ang significance ng kanyang seeding. Dahil para makapasok sa ganitong posisyon, kailangan muna niyang makuha ang ranking na naglagay sa kanya malapit sa top 20. At iyon mismo ang resulta ng kanyang mga performance nitong mga nakaraang buwan. At may malaking advantage ang pagiging numero 17 seed. Dahil sa kanyang seeding, nakakuha siya ng first round bye sa expanded 76 na player singles draw. Ibig sabihin, may dagdag siyang oras para makapagpahinga, makapag-adjust sa kondisyon, at maihanda ang kanyang katawan bago magsimula ang kanyang campaign. Ang Cincinnati Tournament ay nakatakdang ganapin mula August 13 hanggang August 23 sa Mason, Ohio. At para kay Alex, mahalaga ang tournament na ito dahil isa ito sa mga huling malaking paghahanda bago ang US Open. Ang susunod na malaking challenge, ang Grand Slam stage. At hindi lang sa Cincinnati makikita ang laki ng kanyang pag-angat. Si Alex na ang unang Filipina na naging seeded player sa isang Grand Slam singles draw. Nangyari iyon sa Wimbledon. At pagkatapos, dumating ang Washington. Doon niya nakuha ang kanyang unang WTA Tour Level Singles title. At sa isang tournament lamang, umakyat ng malaki ang kanyang ranking. Mula sa isang promising young player, naging isang pangalan na kinakailangang seryosohin ng mga kalaban. At ngayon, nakikita na siya sa parehong tournament kasama ang mga pangalan tulad nina Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Coco Gauff at Madison Keys. Hindi ibig sabihin na kapantay na niya agad ang career achievements ng mga tennis stars na ito. Pero ang mahalaga, kasama na siya sa parehong elite field. At ngayon, dumating na siya sa Cincinnati. At nang tumapak siya sa Linder Family Tennis Center, hindi ordinaryong welcome ang kanyang natanggap. May mga fans na agad na nakatutok sa kanya. May mga Philippine flags. May mga supporters na naghihintay. At may excitement na tila may malaking match nang mangyayari. Kahit hindi pa siya nakakapaglaro, kahit wala pa siyang first serve, ramdam na agad ang hype. At kung titingnan mo ang nangyari sa Toronto, makikita mo kung saan nanggagaling ang energy na iyon. Sa SoBe Stadium, ang mga Philippine flags ay naging simbolo ng napakalaking Filipino support. Maraming fans ang bumiyahe para lamang makita si Alex. At ang chants ng Filipino crowd ay naging isa sa mga kapansin-pansing bahagi ng kanyang matches. Ngayon, dala ng mga fans na yon ang parehong energy papunta sa Cincinnati, Toronto. Ngayon, Cincinnati. At kung magpapatuloy ang kanyang run, posibleng mas marami pa silang makita sa susunod niyang mga tournaments. At may isang quote mula sa tournament director na magandang pag-isipan. Ayon kay tournament director Carl Hale sa Toronto, Alex is an absolute blessing to this sport. At ngayon, Cincinnati naman ang makakaranas ng parehong excitement. Hindi lamang dahil sa ranking ni Alex, hindi lamang dahil sa kanyang Washington title, kundi dahil may isang buong Filipino community na sumusunod sa kanya saan man siya maglaro. 2 araw, isang gupit, isang manicure,
Isang isip na unti-unting nakapag-reset at isang bagong tournament, Cincinnati. Bago pa man siya makapaglaro, may excitement na, may fans na, may Philippine flags, at may mga taong gustong makita kung ano ang susunod niyang gagawin. Hindi ito basta simpleng pagdating ng isang tennis player. Ito ay pagdating ng isang athlete na mabilis na lumalaki ang fanbase. At sa bawat bagong tournament, mas lalo itong napapansin. At kung ikaw ay Pilipino at matagal nang sumusubaybay kay Alex, alam mo kung gaano kalayo ang kanyang narating. Ilang buwan lamang ang nakalipas, marahil hindi pa kilala ng marami ang kanyang pangalan. Pero ngayon, kapag sinabi mong Alex Ayala, alam na agad ng maraming Pilipino kung sino ang tinutukoy mo. Isang Filipina tennis player, isang WTA champion, isang top 20 player, at isang athlete na patuloy na gumagawa ng bagong history. Pero ang pinakamaganda, hindi niya kailangang maging perfect sa bawat tournament. Hindi niya kailangang manalo sa bawat laban, dahil kahit sa pagkatalo, may natututunan. At iyon mismo ang sinabi niya pagkatapos ng Toronto. Kukunin niya ang mga lessons mula sa nakaraang 2 linggo at gagamitin iyon sa Cincinnati at sa New York. Yan ang mindset ng isang athlete na gustong patuloy na gumaling. Ang pinaka-interesting na bahagi ng kwentong ito ay hindi lamang ang pagdating ni Alex sa Cincinnati. Ito ay tungkol sa kung paano siya bumangon matapos ang isang masakit na pagkatalo. 7 sunod na panalo, isang matinding loss, 2 araw na pahinga, isang haircut, isang manicure, at pagkatapos back to work. Hindi siya nagtago, hindi siya nagpanik, hindi niya hinayang ang isang pagkatalo ang magdikta sa kanyang buong tournament journey. Sa halip, nagpahinga siya, nag-reset at bumalik. At ngayon may bagong tournament, bagong court, bagong kalaban, bagong pagkakataon. Pagod siya sa Toronto. Disappointed. Pero hindi siya sumuko. 2 araw lamang ang kanyang inilaan para makapagpahinga. Isang gupit, isang manicure, at isang pagkakataong huminga mula sa pressure ng professional tennis. Pagkatapos, sumakay siya ng eroplano papuntang Cincinnati. At pagdating niya, ibang Alex na ang makikita mo. Mas refreshed, mas focused, at handang magsimula muli. At ang pinakakahanga-hanga, habang nagre-reset si Alex, patuloy ding sumusunod ang kanyang mga fans. Mula Toronto hanggang Cincinnati, mula Canada hanggang Ohio, at sa bawat lugar na kanyang puntahan, dala ng Filipino community ang kanilang mga watawat, kanilang suporta at kanilang pagmamalaki. Dahil para sa maraming Pilipino, hindi lang basta tennis player si Alex. Representante natin siya sa world stage. At bawat laban niya, parang may maliit na bahagi ng Pilipinas na kasama niya sa court. Kaya sa susunod na makita mo si Alex Ayala na papasok sa isang tennis stadium, tandaan mo, hindi lamang siya pumapasok para maglaro. Pumapasok siya dala ang mga pangarap ng isang batang Filipina, dala ang suporta ng kanyang pamilya, dala ang paghanga ng kanyang mga fans, at higit sa lahat, dala niya ang pride ng isang buong bansa. Toronto man, Cincinnati man, o New York, susunod ang mga Pilipino. At kung ganito nakalakas ang support, kahit pagkatapos ng isang pagkatalo, isipin mo kung ano pa ang maaaring mangyari kapag nagsimula na ulit siyang manalo. Dahil ang journey ni Alex Ayala ay malayo pa sa pagtatapos, at ang Cincinnati, maaaring isa na namang bagong chapter sa kanyang patuloy na pagangat. Ano ang masasabi mo sa napakalaking suporta na natatanggap ni Alex Ayala sa Cincinnati? Nagulat ka rin ba sa dami ng Filipino fans na patuloy na sumusunod sa kanya kahit saan siya maglaro? At sa tingin mo, makakabawi ba si Alex at makakagawa ulit ng malaking run sa Cincinnati? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon. At kung gusto mo pa ng mga kwento, updates, at nakakagulat na facts tungkol kay Alex Ayala at sa iba pang Filipino athletes, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-click ang notification bell. Dahil susundan natin ang bawat laban, bawat panalo, bawat pagkatalo, at bawat bagong milestone sa makasaysayang journey ni Alex Ayala. Laban, Alex! Laban, Pilipinas!